Mga kababayan, tayo po ay nagbabalik. Si Manong Ray ay nagbabalik po. Hindi po si Ray Langit, ito po si Manong Rayban. Pag-uusapan po natin ngayon ang nakakalitong mga pangyayari sa ating politika, lalo na po sa Quadcom hearing, ang schedule po ng Quadcom. Sabi nila, tuloy, tapos reset or postponed. Tapos nakita ko ang isang kaibigan nating vlogger na nagsabing tuloy daw alas 10 ngayong umaga. Ano ba talaga, kuya? Mga kaibigan, bago po ako magpatuloy, nais ko po kayong pasalamatan sa inyong suporta sa aking maliit po na channel. Sana po ipagpatuloy po nyo ang inyong pagsuporta sa aking mga videos. Alright po, shoutout sa inyong lahat. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ganun na rin sa ating mga kababayan around the world. Isang magandang umaga po, isang magandang araw, gabi sa inyong lahat. Yan, una, pag-uusapan natin si Garma and then we'll try to connect this issue sa Quadcom hearing po dahil nakakalito din. Kahit po ako, nalilito na rin. Una, si Madam Garma. Itong si Colonel Royina Garma. Alam naman po natin yan na isang resource person na nagsabi, malaki po ang kanyang role dito. Siya po yung nagsabi na meron ngang reward system na nangyayari noon pong panahon ng dating Pangulong Digong Duterte sa mga kapulisan na bawat pinapatumba or bawat tigok, meron pong reward yung mga gumawa o yung mga kapulisan na gumawa, nag-operate. Yan. So siya po yung star witness dito. At nung malaman natin, andun na siya sa Amerika. Paano kaya nangyari yun? Mga kababayan, andun na siya sa Amerika. Alam niyo po, I don't think na ganun-ganun na lang na nakatakas or nakalusot itong si Royina Garma sa kamay ng batas o dito po sa Pilipinas dahil alam naman natin yung pong nangyari kay Alice Goo and sister na nakalusot at marami nga po ang pinag-iinitan dito. Kaya I don't think na ganun na lang kalaks ang ating mga government personnel, especially security po, na ganun-ganun na lang po siya makakalabas easily. Alam ko po na dahil po dyan kay Alice Goo, yung po mga tumatakas, alam ko po na naghigpit na po ang ating security. Kaya I don't think na madali lang nakalusot tong si Royina Garma. Baka alam ito ng gobyerno or hinayaan siya, binigyan po siya ng pagkakataon dahil nga po sa kanyang major role. Maaring binigyan po siya ng time para po magpahinga sa US. Hindi ko po alam, hindi po tayo sigurado. In the condition na babalik din po siya pag siya po ay kailangan. Ganun po ang tingin natin dyan. Alam po natin na aware dyan ng DOJ, ang PNP, for sure, ang Kongreso. Alam po nila yan. Alangan naman na hahayaan na lang nila na ganun-ganun na lang at siguradong nasa lookout. Bulletin na po yung mga yan. Being a star witness or sabihin na nating resource person. Potentially po talagang kakasuhan dahil po sa kanyang involvement kay Barayuga murder. Kaya mga kababayan, hindi po natin alam pero yan ang basa natin. Yan po ang ating opinion at dito na ang atin pong gobyerno ay aware o pinagbigyan lang na makalabas
kondisyon na babalik din siya para po mag-witness laban po sa nakaraang administrasyon. Yan pong tingin natin dyan. Dahil hindi po basta-basta yan, sigurado, na makakalabas dahil naghigpit na yan. Sigurado po tayo dyan, 100%. Dahil po sa nangyari kay Alice Go and Company na nakatakas, siguradong naghigpit na po ang ating mga ports. Kaya hindi po basta-basta makakalabas na lang yan si Regina Garma. Yan po. So, ayon po sa balita, siya po ay hinuli, whatever you call it, dun po sa Amerika, dahil nga po kansilado daw ang kanyang visa. Yan po ang sinasabi nila. So, isang anggulo naman po yung narinig ko na si Regina Garma po ay pwedeng maging isang state witness. Ibig sabihin, gagamitin po siya, although isa po siya sa mga salarin, kung totoo man po to, gagamitin po siyang as a state witness at ang kapalit po niyan, magiging mas magaan na lang po ang kanyang sentensya kung siya po ay isang state witness. So mga kababayan, gusto ko pong i-connect ito sa kaguluhan sa scheduling of Quadcom. Napanood ko po si Congressman Dan Fernandez sa Storycon with Ed Lingao and ang dating empleyado po ni Pinoy na si Sir Ronald Llamas. At sinabi ni Congressman Dan Fernandez na hindi na po matutuloy ang hearing ngayon. At nalaman din po natin ay pagpipilitan daw or pupunta pa rin si dating Pangulong Duterte sa lower house sa Kongreso. At ngayong umaga, at ngayon lang, nakita ko sa vlog ng ating kaibigang si Arman Dean, si vlogcaster Arman Dean, na tuloy daw po ang hearing today. Anyway, wala pa po akong time na manood at magbasa. Kaya I'm just referring to our good friend Arman Dean sa kanyang blog na tuloy ang hearing today. So, nakaka-confuse po. Matapos sabihin ni Dan Fernandez na hindi tuloy ang hearing, at ito na naman, lumalabas na ipagpapatuloy ang hearing ngayong umaga. So, ang aking pong haka-haka dyan, maaring itong si Regina Garma ay makakahabol. Makakahabol po siya sa hearing today kung matutuloy man. Siguro po kaya po nila sinuspend or pinuspone yung hearing, kaya po siguro pinuspone ng lower house o ang Kongreso ay dahil alam po nilang wala si Regina Garma. Kaya ganyan na pinuspone nila. At siguro pinabalik. Dahil balita po natin, magbabiyahe po pabalik ng Pilipinas si Regina Garma kasama ang kanyang anak. Siguro, baka po makakahabol. Kaya itinuloy na lang. Or itutuloy din ang hearing today. Yan po ang ating tingin dyan. So yan lang po ang tingin natin dyan. Kaya po sinuspend ng Quadcom initially dahil wala po si Regina Garma na hindi aware ang publiko. Ako nga din, hindi din po ako aware na wala na po pala sa pagkakakulong sa lower house. Itong si Regina Garma, na-release na po pala siya. Akala ko she was still being held by the lower house. Hindi na po pala. Na-release na po pala siya. Kaya siguro, namasyal sa US, I don't know kung ito nga po ay pinagbigyan na mamasyal or talaga pong nagnais tumakas. Dahil ipapaharap siya sa dating Pangulong Digong at malalaman natin kung sinong nagsasabi
ng katotohanan dito. So, mga kababayan, medyo magulo po. Pero anyway, sigurado po na things will be straightened and makaklaro din po ang lahat. At manood po tayo kung matutuloy man, maganda po yan. At sana naman makahabol kahit meron pang jet lag si Madam Rowena Garma ay makapagpahayag at magsabi ng katotohanan. Sana Madam Rowena Garma, wag kang bumaliktad. Remember, you have your sworn statement. Meron kang nag-take ka ng oath at ikaw ay nagsabi na meron ngang reward system. I hope na hindi yan mapapalitan, na hindi ka magre-recant after nakaharap mo na ang dating Pangulong Duterte. I hope na sabihin mo at hindi ka matatakot. Na sabihin mo ang katotohanan para po sa lahat. Tulong mo na yan sa lahat po ng mga nabiktima ng EJ case at sa kanilang mga kapamilya. So, mga kababayan, tapusin na natin ang ating mga ginagawa at pumwesto na po tayo sa ating mga gadgets. Panoorin natin kung sana nga matuloy na nga. Sana totoo na ito na matutuloy. Kailangan po natin tutukan, mga kababayan, dahil naghahanap po tayo ng katotohanan para sa ating bayan. Halina kayo, mga kababayan. Pumwesto na tayo. Atin pong panuurin ang Quadcom hearing ayon kay Vlogger Vad. Alas 10 po ng umaga, itutuloy ang hearing ng Quadcom. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po'y patuloy po kayo sa pagsuporta sa aking channel. I-share po ninyo sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Mahal ko ang Pilipinas at aking ipaglalaban.